Kanina, shortly after 12 noon po, no? Ang Justice Committee ng House of Representatives, they found that the remaining two impeachment complaints against Vice President Inday Sara Duterte, sufficient in grounds po. Yon ang findings ng Justice Committee po. And what does it mean? I will tell you later on. And I will be sharing with you some video clips regarding what happened during the resumption of the impeachment hearing carried out by the Justice Committee of the House of Representatives this morning po. It started at 10 o'clock and it ended shortly after 12 noon today po, no? Today. So, stay tuned kayo po dito sa programa natin, Nick Talk, the Real Talk with Nico. Ito po si Nico Fabian once again inviting each and every one of you, especially ang mga Filipinos po dito sa Malaysia, be it in West Malaysia or be it in East Malaysia. When I talk about East Malaysia, it means Sabah. And when I talk about Sabah, it means Kota Kinabalu City. And of course, huwag natin kalimutan, ang isang state pa dito sa East Malaysia, we call it ang Sarawak, and the capital of Sarawak is Kuching. So to all our overseas Filipino workers, welcome na welcome kayo po dito sa programa natin, Nick Talk, the Real Talk with Nico, on a Wednesday afternoon po, March 18. And of course, we continue to pray ang safety ng lahat ng mga kababayan, kaibigan at kapatid natin po dyan sa, sabihin natin sa Middle East, may conflict ngayon po ang America together with Israel fighting against Iran po, no? Ang Iran. Tuloy na tuloy pa rin po ang gera dyan po sa Middle East, and sana lang po lahat mga kababayan natin po, no? Kaibigan, kababayan, kapatid natin po, mga iba-iba pang nationalities po na nandyan po sa conflict area. We hope and pray that you will always be safe po. Those who lost their lives or lost their loved ones po, no? We extend our condolences po. And those injured po, get well soon. Wala na tayong magawa pagdating sa gera po. You notice, every time there is conflict, a war, then kawawa po ang mga innocent civilians. Innocent lives are killed, no? Properties are damaged. And after war, because of the sabihin natin damages caused by the war, it costs billions and billions of dollars for a particular country to rebuild ang sabihin natin ang lugar nila po distracted by the war. A very good example po, until now the Philippine government is still doing its level best po to, sabihin natin po, bring back to normal life ang buhay dyan po sa Marawi. Sa Marawi, dyan po sa Pilipinas. And of course, development projects are being carried out po because most of the structures in Marawi during the war, no? During the war dyan po sa Marawi City po, buildings were destroyed and it cost a lot of money po, no? It cost a lot of money. So, yun po. So, I will be touching on the impeachment complaints of Inday Sara Duterte today, and at the same time, I will touch also po, kumusta ang buhay ng mga Filipino po dahil the prices of oil in the Philippines, no? Grabe po ang presyo, no? And prices of petrol, gasolina po, diesel, continue to increase po. Price hike po dyan. In fact, we experienced the past few days na there was a panic buying when it comes to itong gasolina po. No? Dahil mahal na po ngayon ang gasolina sa Pilipinas. So I will be touching on this topic and a little bit on sabihin natin ang problema din po sa flood control projects dyan po sa Pilipinas. So stay tuned kayo po dito sa programa natin, Nick Talk, the Real Talk with Nico, hanggang matapos itong programa natin today, dahil ang dami din ako mga sabihin natin video clips that I'm going to share with you.
Okay, to start with, to my brothers and sisters who are following itong programa po, now there was a decision already po that the two impeachment complaints against Vice President Inday Sara Duterte were found to have sufficient grounds po. Anong ibig sabihin niyan po? Nandito po. Let's listen carefully po itong balita na lumabas na po ngayon dyan po sa Pilipinas. No? The House Committee on Justice today found that the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte had sufficient grounds to proceed to a hearing proper. No? No panel member objected to the motion to declare the two complaints sufficient in grounds. The hearing proper was scheduled to begin on March 25. Sa March 25 po, mag-umpisa after. They found that the two remaining complaints, impeachment complaint against VP Sara Duterte po, so the hearing of the Justice Committee ng House of Representatives po will jumpstart or will start po sa next week, sa March 25. Ito po, sabi ni Committee on Justice Chairperson, si Jervil Luistro, sabi niya po, let me quote him, the evidence and witnesses which will be presented by both parties during the hearing proper will be part of our consideration in the determination of probable cause. The chair announces the predetermined schedule of our hearing proper. This includes, ito na po ang schedule ng hearing. This includes March 25, 2026, April 14, April 22, and April 29 this year. These are the initial date for our hearing proper, sabi ni Luistro, ang chairman ng Justice Committee. Duterte's legal team earlier asked the committee to dismiss the complaint, citing alleged absence of ultimate effects, alleged violation of her rights to due process, and alleged double standard in the House penal proceedings po. But ang committee members po, kaninang umaga, when they started at 10 o'clock and ended shortly after 12 noon, no? Some of them find it as an insult because, according to them, ang legal team ni Inday Sara Duterte or Inday Sara Duterte herself po, no? Did not really answer ang mga grounds of impeachment sa kanya po. And because of this, they believe that there is a reason for the hearing to proceed po. And that was the reason why, when there was a motion, when the motion was passed, sa impeachment number 3 and number 4, dalawang motion niya po, saying that mayroon grounds ang to impeachment po. So, confirm na po. In fact, expected na tayo po that they will continue with the hearing po. And after that, let's see what will happen after the hearing because it will brought dyan po sa plenaryo ng House of Congress. So, nandito po ang video clip that I want to share with you to start with. To start with po, so that you will have the idea what transpired during the resumption of the hearing this morning dyan po sa House of Representatives. Hold on, nandito na po. Let's watch and listen to this. Para sa mga kaibigan ko, who's watching itong programa natin, nandito na po ang video clip. Motion to declare the third impeachment complaint, the Zabalia et al. Impeachment complaint, sufficient in grounds. Do I hear a second? Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. The chair declares the third impeachment complaint sufficient in ground. Madam Chair, The Honorable Deputy Speaker Janet Garin. I move to declare and approve the sufficiency of grounds for impeachment of the fourth impeachment complaint, the Cabrera complaint. There is a motion to declare and approve the sufficiency in ground of the fourth impeachment complaint, that is Cabrera impeachment complaint. Do I hear a second?
The same has been seconded. Is there any objection? Madam Chair, a manifestation. Is this an objection? No, it's not. But Can we first rule on the motion? Just first. Motion of the Honorable Rodriguez is noted by the committee. Hearing no objection, the chair approves the motion. The fourth impeachment complaint is declared sufficient in grounds. At this point, honorable members of the Justice Committee, we declare the conclusion of step 3. We declare the conclusion of the determination of sufficiency in grounds. Now, we proceed to step 4. That is the hearing proper. And in line with that, I wish to add that the evidence and witnesses which will be presented by both parties during the hearing proper will be part of our consideration in the determination of probable cause in our step 5. Having said so, the chair announces the predetermined schedule of our hearing proper. This includes March 25, 2026, April 14, April 22, and April 29, 2026. These are the initial dates for our hearing proper. Likewise, the chair places on record that the committee is in receipt of the approved resolution authorizing, the title of which, authorizing the House Committee on Justice to implement Section 8 of the Rules of Procedure in impeachment proceedings relating to the protection of complainants and witnesses, and further authorizing the committee to continue the conduct of impeachment proceedings and the exercise of ancillary powers during the recess of the House of Representatives from March 21, 2026 to May 3, 2026. This is the authority that was given by the plenary, the House of Representatives, to the Justice Committee to be able to conduct hearing during our break. Alright, yun po, narinig natin sa chairman ng Justice Committee of the House of Representatives, si Representative or Chairwoman, si Gerville Luistro po. No? Expected na po as what the supporters of Inday Sara Duterte keep on saying repeatedly, that expected po ang Justice Committee will proceed with the hearing proper of the impeachment complaint of against Inday Sara Duterte. Anyway, nandito tayo po sa Nick Talk, the Real Talk with Nico, and ako rin po, I'm going to make sure that I will monitor talaga po ang any hearings po, no? And as mentioned by the chairwoman, ang hearing schedule, initial hearing schedules po will be on March 25, April 14, April 22, and April 29. Alright, so yun po ang latest updates natin tungkol sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Okay, this time around, let's go to another topic. And of course, concern ng mga Filipinos. We are very concerned of the economic situation in the Philippines, especially now that we are experiencing hikes sa presyo ng gasolina dyan po sa Pilipinas po, no? Remember, the Philippines is an agricultural archipelago country po, and we are not oil-producing a country, and we depend talaga po sa diesel, gasolina, petroleum, no? In everything we do. And once there is a increase of prices of oil, no? In the Philippines po, automatically domino effect po ang essential goods, prices of essential goods also po, no?
will also follow suit. Will also follow suit po. Ibig sabihin, mataas din ang mga presyo, no? And because of our economy, we are facing some problems because of the flood control project's anomalous deals. We lost trillions of money when we talk about the flood control project's scam, no? By the trillions. And Filipinos are not happy. Plus, this kind of a problem, it is very much worrying. In fact, if you look at the exchange rate of US dollar to peso, no? It means $1 is equivalent to almost 60 pesos, no? Just imagine, almost 50 pesos. Kung sa ringgit yan po, no? For our Filipino friends, kapatid and kaibigan natin dito po sa Malaysia, we are using a ringgit, no? Ang exchange raw, if I'm not mistaken, it's somewhere 100 ringgit is equivalent to roughly around 1,000 pesos po. Exchange rate natin po. Maganda yun sa atin because when we send money to the Philippines po, 100 is already 1,005 to them. No? But let us not forget, prices also increases in the Philippines. Mahirap ang buhay po. No? So, let's touch on this. There are some news that I managed to gather, and it says that ngayon po, kung tingnan natin po, ang bigas, rice, the prices of rice now po, might be also or will also be affected or be increased because of the increase of oil dyan po sa Pilipinas. A liter of gasoline in the Philippines now po will cost you something like 90 plus pesos per liter. For the diesel, yesterday we reported it was already 110 to 115 pesos, depends on the location, per liter. You just imagine po. Mahirap talaga ang buhay sa Pilipinas, especially ngayon, our drivers, those who owns vehicles mo, especially public utility vehicles mo, nahirapan talaga. So let me share with you some video clips and I'll give you some information regarding this thing. But first and foremost, let me share with you itong video clip po. Itong video clip muna po. Tungkol sa gasolina at saka sa bigas. Gasolina at saka sa bigas. And you will have that idea po, no? Hold on. Produktong Alright, nandito po. Let's watch and listen to this. Tingnan ninyo po kung paano problematic ang buhay dyan po sa Pilipinas. You hold on. petrolyo. Dahil sa pagtaas ng presyo ng langis, pati presyo po ng bigas maaari ring tumaas ayon sa Department of Agriculture. Gumagamit kasi ng mga traktora ang mga magsasaka sa pag-ani ng palay. Hindi pa tukoy ng DA kung magkano ang itataas ang presyo ng bigas sa ngayon. Maglalabas daw sila ng fuel subsidy sa mga kwalipikadong magsasaka at mangingisda sa susunod na 2 linggo. May 10 billion pesos din mula sa Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk, at families na nakalaan para sa panahon ng kalamidad. Pinag-aaralan ng gamitin ito ngayong mataas ang presyo ng mga produktong petrolyo. Batay sa latest monitoring ng DA sa ilang pamilihan sa Metro Manila, naglalaro sa 52 hanggang 63 pesos kada kilo ang presyo ng imported na premium na bigas. 43 hanggang 49 pesos naman ang kada kilo ng well-milled at 42 hanggang 46 pesos naman ang kada kilo ng regular milled. Para naman sa lokal na bigas, 46 hanggang 60 pesos ang kada kilo ng premium, 40 hanggang 55 pesos ang well-milled, at ang 37 hanggang 47 pesos naman ang regular milled. Alright, yun po, narinig natin na posible po, na, that the prices of rice will also increase po, dahil mahal din ang gasolina, ang oil dyan po sa Pilipinas. Grabe, no? Grabe talaga. But anyway, let's hope and pray that matapos na itong conflict dyan po sa Middle East, no? Ang Amerika at saka ang Iran. Ang Iran po.
Pero tuloy pa rin ang bombing dyan po sa Middle East, sa mga affected areas like Kuwait, Saudi Arabia, Dubai, no? Qatar, and many other areas po. So, alright, narinig din natin na ang gobyerno ng Pilipinas is also looking on the possibility or looking at Russia to buy the much needed oil na kailangan ang Pilipinas. And nandito po, let me share with you itong balita. Mula sa Russia. Okay, itong balita po, no? So you will have an idea po. Sana lang po, no, ang Russia, in fact, okay ng Russia. Just tell them po they're willing to sell ang oil nila sa iba-ibang nasyon, including ang Pilipinas na po. Let's watch and listen to this. Samantala, pinokonsidera ng Pilipinas ang mag-import ng langis mula sa Russia. Kinumpirma ito ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa isang virtual presser ng Special ASEAN Foreign Ministers Meeting. Ayon sa kalihim, ito ay sa harap ng pansamantalang pag-aalis ng sanksyon sa Russian crude oil. Hindi naman na nagbigay ng iba pang detalye ang kalihim at ipinahubaya na sa Department of Energy ang pagbibigay ng update hinggil sa oil importation. Una nang inulat na pansamantalang inalis ng US ang ban sa delivery at pagbibenta ng Russian crude oil at petroleum products hanggang April 11 na layong maigsan ang sipa ng presyo ng crudo dahil sa gulo sa Middle East. Samantala, Alright, yun po ang latest updates. Mayroon tayo po tungkol sa consideration of the Philippine government to source out ang oil natin po, much needed oil sa Russia po. In fact, to be frank with you, buying of Russian oil, no? Russian oil po is not something new sa Pilipinas po. Maskin noon pa po, we have been already buying oil or oil dyan po sa Russia, no? Russia, in fact, if my memory will not fail me, now mura ang oil galing sa Russia compared sa ibang nation, oil producing countries po, no? And I have some deals noon po, no? Itong oil na ito po, and we are buying, ang Pilipinas is buying or selling sa Pilipinas po oil, no? May mga kumpanya dyan po, no? They are buying oil and gas dyan po from Russia, and they are selling it sa Pilipinas po. And if you compare the pricing, ang price po, mas mura po. I have a knowledge on that thing po. For ilan years ako yung po, I'm also negotiating dyan po sa oil. And we were made to understand also na ang Philippine government, I don't know how true is this po, they are also trying to sabihin natin, negotiate with Brunei, because Brunei is a oil producing country, and even Malaysia po, no? And even Malaysia. So when we talk about Malaysia, we are not really affected. In fact, ang presyo ng gasolina, ng gas dito po sa Malaysia po, we don't experience any increment po, no? We are ang gasolina natin po is being subsidized by the government po, a certain percentage. In fact, ang mga Malaysians po, no, as long as you have your IC, identification card, a blue IC po, you go to the gasoline station, when you fill po, you will get a subsidized price po, no? In fact, kagaya sa anak ko po, for example, ang anak ko po, because Malaysian citizen. So, when we refuel, no, we use ang IC po, identification card, and if I'm not mistaken, every Malaysian citizen, they have a quota of 300 liters po a month, no? And marami na yan po, no? Marami na yan po. We cannot, like ako po, no? Senior citizen, I seldom drive. Now, we cannot finish or consume 300 liters
300 liters a month po, no? But when you buy the 300 liters, no, every time you go to the gasoline station, then you will be having a discount. Sometimes for a full tank of, let's say, 40 liters or sabihin natin 50 liters, no? Full tank. Now, you will be having a discount of mga 15 million, 15 ringgit, 20 ringgit po. So, malaking tulong na yon para sa mga motorists dito po sa Malaysia. Hindi kagaya sa atin po, no? Ang gasolina dito po, for those hindi subsidized, it will cost you something like 2 ringgit and 2 ringgit and 20 cents, 25 cents, something like that po, no? So, yon. Alright, the next video clip that I'm going to share with you po is tungkol sa gasolina pa rin dyan po sa Pilipinas. And ito po, may report tayo. Po. From DZMM. No? This morning, ang DZMM, may report sila. And let me share with you po itong report ng DZMM, a media outlet dyan po sa Pilipinas. So at least you will have an idea of paano talaga ang problema dyan sa Pilipinas when it comes to the problema ng gasolina natin sa Pilipinas. Nandito po, let's watch and listen to this report from DZMM. Traditional jeep at 2 piso naman sa modern jeep. Bakit ganun? Actually, 2 piso yung sa traditional, no? Kasi yung provisional na 1 peso ginawa natin permanent. Then we added 1 more. Yung sa modern jeep din naman, ganun din naman actually kasi may provisional din sa before it. So the effect is still the same. So magkano, nalitutuloy ako. So magkano ngayon, magiging magkano ang Ang pamasahe? traditional jeep, magiging 14, 14 pesos for the first 4 kilometers. Ang modern PJ, magiging 17 pesos. Hindi piso lang yung tinaas kasi 13 ngayon yung traditional, di ba? Oo, kasi yung piso nila, nauna na sila ng piso. Actually, ang simula nila 12 pesos talaga eh. Okay. Paano yung mga succeeding? Nauna na sila eh. Yung mga succeeding, meron pansin yan? Meron po 20 centimos sa bawat succeeding kilometer after 4 kilometers. Paano nga yun? So kung minimum lang ang bayad ko di 4 kilometers, yun pag medyo mahaba ang ruta, doon na papasok yung 20 centavos for the succeeding kilometer after the first 4 kilometer. Correct. Example po, no? Pumaw Divisoria natin, 10 kilometers po yan. No? Existing fare po natin yan, 23.80. No? But if we punch in now yung ating adjustment, magiging 26 pesos or a 9% increase no, sa ating pamasahe. Yan, yung maganda yan, may example kasi bawat ruta ay magkaiba. Magkaiba. So sa in-example mo, lalabas parang 3 piso ang increase. Opo. Ayun. That's right. Pero yun po yung bagong presyuhan tuloy. Pamasahe ay dapat na merong matrix yung mga katsuperan natin. Pero yung matrix na yan, matagal ko na po yung ginawa ng storya. Sinisingil daw sila, may bayad. Kasi yung presume, hindi yung basis na binabayaran yun. When you file your petition, yung petitioner files a filing fee po yan na mga less than 500. So lahat po, ang nag-grant po to sa lahat, you're assumed to have joined that petition. So dapat bayad kasi ng filing fee, no, na ayon sa batas, you have to pay also. Kung ano mo nang binayin ng petition, then ikaw na magbabayad, no? Alright, yun po, narinig natin ang audio ni LTFRB chairman si Asek Vicor Mendoza po, no? He was interviewed by DZMM this morning yan po. And mayroon tayo dito another video clip tungkol sa programa ni Tet Filon. Let me share with you po itong mga government assistance, relief assistance po, no? May komentaryo din na si Tet Filon together with ang partner niya po, na tandem niya si DJ Shasha. And let's watch and listen to the discussion or exchange of ideas
between DJ Shasha and Ted Filon tungkol sa issue na ito po, no? Nandito, let's watch and listen to this. Sana yun. Nandito po, let's watch and listen to this. All done. All right. Okay. At least you will understand what is happening sa Pilipinas po. SWD Cash Relief Assistance ay mula po sa Assistance to Individual in Crisis Situation o AIX. Samantala, ang fuel subsidy, bahagi po ng programa ng DOTR para maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng petrolyo na tulong pinansyal na nakatuon sa dagdag gastos sa gasolina ng PUV drivers. Ang DSWD Cash Relief Assistance ay direktang tulong pinansyal para sa lahat po ng PUV drivers na apektado ng pagtaas ng presyo ng krudo. Samantala ang fuel subsidy, nag-aantay na lamang daw sila ng Notice of Allocation o NCA galing sa DOTR bago daw masimulan ang kanilang payout distribution. Pero sa DSWD Cash Relief Assistance, ang payout po ay nagsimula na nitong March 17. Ang DSWD Cash Relief Assistance, mga kapatid, ay unang nakatanggap po ay mga tricycle drivers. Susunod na daw po dito, pero di natin alam kung kailan, ang mga jeepney, taxi, bus, UV Express, maging motorcycle and TNVS riders and drivers. Ngayon, ang fuel subsidy Basahin mo as in toto. ay para sa mga operators at PUV drivers na Naasahan pa na ang payout ay ang payout po nito ay sa huling linggo ng Marso. At ang DOTR fuel subsidy po ay para po sa mga operators at PUV drivers na regulated ng LTFRB. okay. Alright, yun po, si DJ Shasha nag-explain the difference between itong mga relief assistance given by the government. Okay, ngayon nandito po si Ted Filon. Ang komentaryo niya po, no? Ang reaction ni Ted Filon. Sandali po, nasaan na yun si Ted Filon, ha? Ted Filon, 203. Let's watch and listen to this. Paano ko po Importante ito po. Ha? Importante ito. Let's watch and listen to this. ang kabuktutan nito? Diretsuin ko na po ito. Sana nga nakikinig itong mga taong ito eh. DSWD, ang pinagagalingan daw AIX. Okay. Magkano ang halaga po ng appropriations sa AIX for this year? It's 63 billion pesos. Okay. Ito pong fuel subsidy, mga kaibigan, ang pinanggagalingan daw ay pondo ng DOTR para po sa talagang intensyon na fuel subsidy. Yung AX, distribution agad kahapon. Itong fuel subsidy na matagal na pong programa, naghihintay pa daw po ng notice of allocation galing sa DBM. Yung payout daw po, inaasahan sa huling linggo ng Marso. That's going to be next week. Tanong lang, anong ibig sabihin nito? Yung pong fuel subsidy, ang halaga lamang po ay 2.5 billion. Ito pong AX, ilang billion na ho pa ang NCA nito? Anong ibig sabihin nito? Mas malakas ang DSWD sa DBM? Ano na naman pong kabuktutan sa katwiran ito? Itong fuel subsidy noong pa to naghihintay ng notice of cash allocation, meaning kung may pera ng gobyerno, ita-download po ito sa ilang pong mga magpapatupad nito. Pero yung DSWD, distribution kaagad. Ano yan? Ano ibig sabihin yan? Mas kailangan umepal sa DSWD. Ganun ba yun? Sorry po, nagtitimpi tayo dito. Restraint ng ating panawagan sa lahat po. Kahinahunan po eh. Pero ito mga bagay na ito, ang hirap tanggapin ka. Niloloko na naman tayo. Puputulin na naman ang mga bibig. Okay. Alright, yun po, narinig natin si Ted Filon. May puntos po, no? May puntos na ang mga statement made by Ted Filon.
Okay, another video clip that I'm going to share with you po, ang reaction na coming from Manibela. Ang chairman nila po, if I'm not mistaken, sino ba ng chairman nila ha? Ng Manibela is si Mar Valbuena. Si Mar Valbuena. Let's watch and listen to this interview made by itong programa ni Ted Filon po this morning. Watch and listen to Sir this. Mar Val- Hold on po. Okay, nandito na po. Let's watch and listen to this. Buena, good morning, Sir Mar. Good morning po, Mama DJ Chacha and Sir Ted. Magandang umaga po sa lahat po ng nanonood ngayon at nakikinig. Hindi ko po alam kung napakinggan nyo, si Camo Di Floranda, katatas na ng ugnayan namin sa kanya. Ang sinasabi niya, hindi sila satisfied sa taas sa pamasahe na inaprubahan po ng LTFRB. Ano naman po ang reaksyon ng grupong Manibela dito? Umanhin po sa sasabihin ko, Mama DJ Chacha, pero ang gagago po itong ginawa sa atin ng gobyerno, particular ng DOTR at LTFRB. Saan po sa estado natin ngayon na mahigit 100 na po ang presyo ng crudo. Yung piso po na idinagdag nila, kung na lamang po sa 16 na pasahero namin, kung yun ay makakapagpuno pa kami doon sa jeep, kailangan po ng 7 hanggang 8 trips, apat na round trips, para po maipon namin yung isang bili ng 1 litrong crudo o pandagdag na 100 piso para sa iuwi po ng ating mga kasamahang super. Hindi po nila ito kinuwenta ng maayos. Ang sinasabi nila, mapusisipan nila at pinag-aralan pa raw itong mabuti. Siguro itong mga petition po kasi na ito na pinag-aralan po nila, nung hindi pa po nagkakaroon ng gera. So, dapat po na-consider po yung itinaas po ng petrolyo sa ngayon dahil hindi na po talaga kakayanin. So, nakikiusap po tayo kaya Chairman Vigor Mendoza na sana naman ay totoong pag-aaral po yung gawin po nila. Hindi po yung napag-usapan lang na baka magkaroon na domino effect, tumaas ang inflation. Dapat po makita natin na yung ugat po, yung pagtaas po ng crudo, hindi po yung pagtaas sana ng pamasahe. Alright, yun po, si Mr. Mar Valbuena, no? Valbuena. Mayroon pa, isa pa tayong video clip dito po kay Mar Valbuena ng Manibela, no? Ng Manibela po. Let's watch itong video clip po, no? Nandito po. Para nga po sa... Alright. Pasensya lang ha, medyo tayo dito. But anyway, importante ito po for you to know. Hold on. Inyo insulto yung piso na dagdag pasahe sa jeep. So kung ang grupo pong Piston 5 pesos po ang plano nilang ihain by end of March, kayo po ba meron din kayong ipa-file na petisyon para po madagdagan pa yung pamasahe? Opo, definitely meron po tayong ipa-file na petition po na at least 2 pesos man lang po sana. At least may 200 po na idadagdag kada araw po sa aming kita o iuwi po ng super. Yun lang po sana ang hinihiling namin, hindi na po sobrang laki. Oo. At kung napag-aralan lang sana ito ng tama ng DOTR at LTFR, wala na po sanang ganitong gulo. 2 pesos, on top pa po ba yan dito sa piso na naaprubahan o talagang 2 piso lang? Paano po? Kahit 2 piso lamang pa. 2 piso lamang po ang ipapile namin na hindi po on top. Pagkasama na po yun sa additional na 1 peso po, Ma'am DJ. Chacha. Tapos kasi ngayon, ang aumento per kilometer sa kanila, 20 centimos. Di ba? Opo, Sir Ted, at talaga kung hindi ko alam kung saan po nila kinuwenta ito. Hindi ko maunawaan na talagang ang sinasabi lang nila ay lagi na lang ang dinadahilan ay yung inflation. Paano nga ho kami makakapag-servisyo kung wala naman po kami ikakargang diesel? Yung piston may welga bukas. Ang tanong ko nga kay Kamodi, sino na naman ba ang magsasakripisyo dyan? Well, obviously nga, ang ating mga mananakay kung wala sila masasakyan, ang mga manggagawa. Pero sabi nga niya, ito raw ho naman pakikipaglaban para sa pangkalahatan. Ang
ang grupong Manibela, anong balak ninyo ngayon? Hindi po kami kasama dyan sa transport strike. Ang Manibela, Sir Ted, ay hindi po sasama sa transport strike. Alright, yun po, no? Narinig natin na bukas mayroon na rally dyan po sa Pilipinas and ang Manibela will not be participating po, no? Kasi they are still negotiating, communicating with the authorities concerned, especially itong LTFRB po. And yun na po, ang assistance given by the government po, sana walang epal-epal dyan po because yesterday nakita natin, first day, nag-distribute sila ng 5,000 pesos each sa mga tricycle drivers dyan po sa Maynila. Mayroon din mga politicians po, sabi na nga huwag na mag-epal-epal dyan po, no? This is not the job of the politicians, mag-epal-epal dyan po, no? To show to them that itong mga politicians very concerned. After all, that's not your money, no? That's not your money. Pero despite of sinabi na si President Ferdinand Bongbong Marcos himself na hindi dapat take advantage of this distribution of fuel assistance to the parties concerned, kagaya mga tricycle drivers, mayroon pa rin po nangyari po. And sino ba nag-epal dyan po? Sino ba nag-epal? If you see ang mga social media posting as well as sa mga news, sabihin natin sa Philippine National Media, no? Nandiyan din ang presidente mismo po, siya din yung na present sa distribution. In fact, he is the one who was saying na hindi dapat po. Nandun may mga politician dyan po. No? May mga politician dyan. And one more thing, na bakit dyan lang po sa Manila? Bakit hindi simultaneous ang distribution po of this 5,000 pesos sa mga drivers po? No? Bakit umpisa talaga sa Maynila? Bakit hindi sa Zamboanga? Bakit hindi sa Davao? Bakit hindi sa Butuan? O saan pa po? No? Pampanga ba po? No? Bakit? Why? Yon ang problema natin ngayon po. No? And wag natin kalimutan po. No? Ano ba ang, I don't know, this is how I feel. No? Sana lang po, kagaya sa mga ibang nation, kagaya dito po sa Malaysia. Okay, I hate to compare. Pag ang gobyerno ng Malaysia wants to extend assistance to the sa mga tao nila po, it is nationwide. And you will not see politicians, they themselves going out. What they do po, no? For example, Hari Raya. I'll give you an example. Hari Raya, ngayon po, next week. Or this week po. 20 ba? Sa 20, 19 or 20 ba, no? Okay, mayroon silang Hari Raya Ampaw, for example, no? They call it Hari Raya Ampaw from the Malaysian government. So, diretso na yun po sa account nila, sa bank account nila po. No? Hindi na kailangan i-gather mo yung mga tao, mga politicians nandyan po and give them. Diretso na yan po sa account nila. No? So, they don't make use of this kind of cheap publicity po. Pero dyan sa Pilipinas, I'm sorry po, no? I'm really sorry. I noticed po, every time mayroon mga ganyan po, nandyan na po mga politicians po. Nandyan na mga politicians. So, this is my observation na po. Okay, let's go. Before I will conclude itong programa natin, let's go to, huwag nating kalimutan, no? Please, mga kababayan ko dyan po sa Pilipinas, kagaya din kami dito sa Malaysia po, we are so worried, no? We are so worried. And we are very concerned ang future ng mga loved ones namin that we left behind temporarily po, no, dyan sa Pilipinas. And we are also worried about ang future ng bayan natin, no, ang Pilipinas. We also want to protect we want to protect always ang image ng Pilipinas po. Because dahil ito mga corruption, nasira din ang image ng mga Filipinos po, especially kami dito, or mga overseas Filipino workers. There are some instances, there are some cases when we heard other nationalities are saying, kayo mga Filipino, mga corrupt. Hindi tayong corrupt po. Ang mga politicians ang corrupt.
Hindi naman lahat mga politicians corrupt po, no? Hindi naman lahat po, no? But dahil ganito ang sitwasyon po, apektado po. Hindi lang ang apektado ang sabihin natin ang mga ordinaryong Filipino, no? Apektado sa security natin, apektado ang political stability ng Pilipinas, ang economy ng Pilipinas, as well as ang reputasyon natin po, no? In fact, maganda ang reputasyon ng mga Filipinos sa ibang bansa. But because of this corruption, ito na po, this is what we get. This is what we are paying. Ha? And nandito po, remember itong bagong word that they're using now po dito sa flood control projects. Balato. May balato pala. No? May balato pala po. Anong, let me share with you itong video clip po tungkol sa balato na yan po. No? Mayroon palang mga balato. And then, ang mga Filipinos po, walang balato. We are suffering po. And pera namin yan. Remember, pera namin yan. Mga balato na yan po. Let's listen to this video clip. Sandali po. Video clip 144. Saan yun 144? Hold on po. Ito na ba? 144? It is Sandali po. 144. I hope ito na po. Sandali. Alright. only on a case-to-case. Sa kanyang pagtestigo sa Sandigan Bayan, sinabi ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na binigyan siya noon ni dating Congressman Zaldico ng 130 million pesos na tinawag niyang balato. Ayon kay Bernardo, ang pera ay bilang pasasalamat nito dahil maayos umanong nakakausap si dating DPWH engineer Henry Alcantara. Sabi niya, ang 130 million ibinigay sa kanya ni Ko mula 2023 hanggang 2025. 100 million daw ang ipinadaan kay Alcantara at karagdagang 30 million ang ipinadaan kay dating DPWH Regional Director Gerald Pacanan. Hinihinga namin ng pahayag sina Ko, Pacanan at Alcantara. Ito ang unang pagtestigo ni Bernardo bilang state witness sa kasong malversation laban kina Ko at 15 pang individual sa Sandigan Bayan 6th Division. Kamay ito ng substandard manong flood control project sa Oriental Mindoro. Sabi naman ni Assistant Ombudsman Nico Clavano, ipinakikita ng inilahad ni Bernardo ang money trail sa mga transaksyon. Nilinaw rin ni Clavano na walang blanket immunity si Bernardo. Pag meron kaming kinukuhang state witness, it is only on a case-to-case basis. Never do we give a blanket immunity to people. If there will come a time na meron kaming malaman na hindi niya sinasabi pero sangkot siya at naging most guilty siya, then he will also have to be charged for that case. Alright, yun po, no? Ang bagong word, balato na naman po doon po sa flood control projects po. So siguro hanggang dito na lang muna tayo ang programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico, on a Wednesday afternoon po. Weather conditions sa Sabah, sa Kota Kinabalu po, mainit po, and I will continue to monitor po. Mamaya mayroon na Senate session. I will continue to monitor po. Kung may mga latest updates, I will make sure po na tayo or kayo po dito sa programa Nick Talk, The Real Talk with Nico, you will be properly informed. So wag natin kalimutan itong Nick Talk, The Real Talk with Nico. Ang programa natin daily ito po. And you can find me dyan po sa YouTube, sa Nick Talk, sa TikTok, and sa Facebook po. Kindly, kung pwede lang po, no? If you don't mind, like, follow, and share naman po kung pwede lang po. No? Ito si Nico Fabian once again. Would like to say thank you very much for making me a part of your day today. Ingat kayo, and let's all pray that
there will be peace on earth po, no? Peace on earth. Wala na yung mga gulo-gulo po, and itong problema natin ng oil sa Pilipinas po, we will be able, ang gobyerno natin will be able to find a long-term solution po, no? Long-term solution para at least mag-ease ang mga problema natin dyan pa po sa Pilipinas. So, with this, I'll see you in my next episode. Bye, and I love you all. Ingat!